Mga kwentong pambata. Sa ibabaw ng buwan. Noong unang panahon sa isang kaharian na lampas sa mga ulap, naninirahan ang isang munting prinsesa na ang isip ay nasa mga bituin. Habang ang karamihan sa mga prinsesa ay nangangarap ng kumikinang ng mga tsara at bola, si Prinsesa Luna ay naaakit sa kislap ng buwan. Kahit na bata pa, inaabot niya na ito. At kaya, sa kanyang ikawalong kaarawan ay binilan siya ng kanyang ama ng teleskopyo. Luna, pinuksan mo na ba ang iyong mga regalo? Nakita ko na sila. Hindi pa ang lahat. Oh, Tuwang-tuwa, inayos nila ang teleskopyo. parang kaya ko itong abutin. Pwede ba akong pupunta doon? Siguro, kapag matanda ka na? Nang gabing iyon na naginip si Luna. Wow! Ha? Ang buwan! Ano? Wow! Ina? Ama? Nagmamadaling pumunta sa tabi niya ang hari at reyna. Anong problema? Nahulog ako sa buwan. Hindi ko ito nahawakan. Noon nila napagtanto na ang pagnanais ni Luna na pumunta sa buwan ay hindi isang panaginip. Habang lumalaki siya, lumakas din ang pagmamahal niya sa kalawakan. Isang araw, nagsagawa ng talakayan ng kanyang klase tungkol sa mga nagawa sa kalawakan. Ang unang tao na pumunta sa kalawakan ay si Yuri Gagarin. At ang unang babae doon ay si Valentina Tereshkova. Ngunit ang unang taong tumungtong sa buwan ay si Neil Armstrong. Nakapunta na ang mga tao sa buwan? Oo, at tinatawag silang mga astronaut. Maaari bang maging astronaut ang sinuman? Siyempre, ito ay isang mahirap na karera. Kailangan mong maging mahusay sa larangan ng agham sa buong buhay mo sa paaralan hanggang sa universidad. Sa tingin mo, makakaya mo yan? Si Leo ay mabuting kaibigan ni Luna at interesado rin siyang sumahan siya sa isang paglalakbay sa buwan. Panoorin mo ko. Nakakuha si Luna ng straight A sa physics, math at chemistry. Napuyat siya sa pagbabasa tungkol sa mga babaeng astronaut at sa kanilang mga kwento sa paggalugad sa kalawakan. Sabi ni Sally Wright, ang pinakamaalala ko sa paglipad ay masaya ito. Sa wakas ay nakapag-aral siya sa Royal Space Institute, ang pinakaprestihiyosong akademiya ng kalawakan sa kaharian. Nagawa ko na rin sa wakas. Ako din. Pumasok sila sa Grand Hall, kung saan tuwang-tuwa ang mga bagong estudyante. Bagyang nakaramdam ng kaba si Luna. Oh, Wow! Ingat! Halos maglunsad ka na ng one-woman mission sa Mars. paumanhin. Zara ang pangalan. Mahilig sa Mars. At ikaw? Luna, nahuhumaling sa pagpunta sa buwan. At ako si Leo, nahuhumaling sa Merienda, merienda, at merienda. isa sa marami kong kapansin-pansing interes. Oo. Upang maging astronaut, kailangan makamtan ang kanilang master's degree sa alinman sa mga larangan ng STEM, agham, teknolohiya, inhinyero, at matematika. Pinili ni Luna ang major in aerospace engineering habang si Zara naman ang pumili ng robotics at si Leo naman ay pumili ng linya ng isang planetary geologist. Sa kanyang unang araw sa institute, nakagawa si Luna ng maraming kaibigan, nagsanay ng mabuti at naging maayos ang klase. Luna! Gusto mo bang tumakbo? Medyo busy ako. May mga mundong lampas sa mga ekwasyong ito. Alam mo ba? Ang mga equation na iyon ang magdadala sa akin sa kalawakan. Ang landas mula sa pangarap hanggang sa tagumpay ay umiiral. Naway magkaroon ka ng pangitain upang mahanap ito. Ang lakas ng loob na gawin ito at ang tiyaga na sundin ito. Hindi ba iyon ang sinabi ni Kalpana Chawla? Oo, isang astronaut na noon at hanggang ngayon, isang malaking inspirasyon para sa maraming tao. Nag-aral si Luna ng masigasig. Madalas ay hindi natutulog buong magdamag. Ha? Nasa kalawakan ako? Wow! Walang kahirap-hirap siyang lumutang. Kumislap ang mga bituin sa paligid niya. Ha? Iyon ay ang buwan. Teka, Biglang, isang malaking raket ang bumungad sa unahan. Kumikinang ang pinto nito. sige na! Ah! Hindi!
Bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagtanto niyang panaginip lang ang lahat. Isang araw, bubuksan ko ang pintong iyon at maaabot ko ang buwan. Magiging astronaut ako. Masaya siya sa takbo ng buhay. Ngunit nagbago ang mga bagay habang siya umuusad sa kanyang kurso. Ginawa ka ng tama. Mas maganda sana ang akin. Yung sa'yo, Mabuti naman. Siyempre naman ikaw yun. Halika na. Susunod lang mga lecture sa lab. Mas kagalingan ko sa susunod. Sa kalawakan, walang ganong bagay na sapat na malapit. Maaring ikaw ang target o mawala ka sa kawalan. Lahat ay pagiging eksakto. Subukan mong ayusin kung anong nasa harap mo. Okay. Kaya ko to. Siguro malas lang yung test na yon. Kailangan kong magpakitang gilas. Ha? Umiwas si Luna habang lumalakas ang usok. Bagamat mabilis din itong nakontrol, nakaramdam ng lungkot si Luna. Habang tumitindi ang kurso, nagsimula siyang mahirapan. Ang mga advanced na paksa at pisikal na pagsasanay ay nagsimulang magpahirap sa kanya. Nahihirapan siya makasabay sa lahat ng bagay at naging malayo sa kanyang pamilya Oh! at mga kasamahan. Luna, ayos ka lang? Hindi. Bumagsak na naman ako sa isang pagsusulit. Ang hina ko. tama na. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nakapasa ka ng pagsusulit nung nakaraang linggo tungkol sa proporsyon at mahirap yun. Hindi. Dapat magaling ako dito. Kung hindi, ano pang silbi ko? Lumakad siyang palayo na luhaan. Pagpasok ni Luna sa kanyang kwarto, may isang liham na naghihintay sa kanya. Nag-apply siya sa Astronaut Corps, isang grupo na pumipili at nagsasanay ng mga astronaut para sa mga susunod na misyon sa kalawakan. Napasama ba ako? Nalulungkot naming ipaalam sa'yo. Oh, hindi. Sa kasamaang palad, tinanggihan ang kanyang aplikasyon. Nasa break ang mga estudyante at umuwi si Luna. Bumalik sa kanyang silid sa palasyo. Naglugmok siya at nag-aalala ang kanyang mga magulang. Luna, bakit ang tahimik mo? Ina, hindi ako sapat. Nabigo ko ang lahat. Kayong dalawa, ang mga kaibigan ko, ang buong kaharian. Bumagsak ako. Anak, hindi mo kami kailang mabibiguin. Ang mga pagsubok ay hindi nangangahulugang nabigo ka na. Ibig sabihin ay natuto ka. Pero, paano kung hindi talaga ako para dito? Luna, sa tingin mo ba sumuko sina Valentina Tereshkova o Kalpana Chawla nang sinabi sa kanila na hindi lugar ang kalawakan para sa mga babae? Lumipad sila lampas sa lahat ng pagdududa at naging mga alamat. At si Neil Armstrong, bago siya tumabak sa buwan at baguhin ang kasaysayan, nagdaan muna siya sa milyong mga hakbang para makarating doon. Huwag mong isuko ang iyong pangarap dahil mahirap ang daan. Hindi naman talaga ito magiging madali. Malalim ang epekto ng kanilang mga salita kay Luna. Noong gabing iyon, na naginip si Luna na siya'y muli nasa kalawakan. Hindi ko maabot. Hindi! Ha? Ang spaceship! Inabot niya ang hawakan nito. Sige na! Di na naman. Tumutulo ang mga luha ni Luna, ngunit may isang bagay na kumilos sa liwanag ng buwan. Oh! Naalala ko ang gabing to. Ang alaala mula sa kanyang kabataan ay nagbalik ng libu-libong damdamin. Lahat kayo ay nagsikap sa inyong paglalakbay para tuparin ang iyong mga pangarap. Aba, gagawin ko rin yan. Nagtapos ang break at bumalik na ang lahat. Sa tingin mo ba darating si Luna? Sana nga. Uy mga kaibigan! Luna! Akala ko nakarating ka na sa buwan nang wala kami. Hindi ko pa naman naaabot. Hindi pa. Hindi pa? Yan ang Lunang kilala ko. Pasensya na at pinalayo ko kayo. Sisikapin ko ng mas mabuti ngayon. Pero kailangan ko ang tulong nyo. Lagi kami nandito para sa'yo, Luna. Ako ang bahala sa oras ng iyong pagpapahinga, ha? Sige. Desidido na si Luna. Hindi lang siya nag-aaral para sa pagsusulit. Nag-aaral siya upang muling maangkin ang kanyang tadhana. Suportado siya ng mga kaibigan at inalok nila ang kanilang gabay. Ngunit naglaan siya ng oras para magpahinga, makipag-socialize at magsaya.
Ngayon nagtatrabaho siya patungo sa kanyang mga layunin kasama ang isang kupunan ng mga taong mahalaga sa kanya at hindi nagtagal, nagsimula na magbunga ang kanyang mga pagsusumikap. Lumipas ang mga taon at sa wakas nagtapos sila. Bilang pagdiriwang, nagdesisyon silang mag-apply para sa pagiging astronaut. Magkasama. At ngayon, maghintay tayo. Oo. Pupunta muna ako sa library. Tayo ay manonood ng pelikula. Sa pagkakataong ito, hindi nag-alala si Luna. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay, nag-aral, nagtatrabaho, nagsasaya habang matiwasay na naghihintay para sa sagot. Lumipas sa mga buwan hanggang sa wakas, Nandito na sila! binuksan nila ang kanilang mga liham at Nakapasok tayo! Woohoo! Hindi ako makapaniwala. Nagawa natin. simula noon, nagbagong lahat. Si Luna at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimula ng kanilang 2 taon ng pagsasanay bilang mga astronaut. Sila ay nagsanay sa lahat ng aspeto, mula sa pagdanas ng microgravity ng paglipad sa kalawakan gamit ang isang pinabagong jet na aeroplano, hanggang sa paglangoy habang nakasuot ng flight suit. Wow! Sa bawat sandali ng pagod, tagumpay at pagdududa, patuloy silang nagpatuloy. Hanggang sa wakas, dumating na ang oras. Hay, nandito na ako sa wakas. Handa ka na ba? Oh! Ang aking anak! Sa wakas, nagagawa niya na to. Inulunsan ang rocket patungong kalawakan. Papunta na sila sa buwan. Boeing Lunar Crew, malaya na kayong magbaba. Nakuha ko. Lalabas na ako ngayon. Bumukas ang hatch at siya ay lumutang patungo sa ibabaw. Ang kanyang mga bota ay bagyang lumubog sa malambot at malikabok na ibabaw. Nandito na ako sa wakas. Ang tama ay nandito na tayo. Mga kaibigan, tingnan nyo! Sa malayo, natagpuan nila ang kanilang mga mata na nakatingin sa mundo. Kumikislap sa buong kalawalatian nito. Hay, tama ka. Nandito na tayo. Sa mga sumunod na linggo, maingat na nangolekta si Luna at ang kanyang kupunan ng mga sampol ng mga hindi pa nadiskubring bato at sinuri ang buwan. Masusing isinagawa nila ang iba't ibang eksperimento sa loob ng laboratorio sa space station. Pagkatapos ng lahat, nakakita na tayo ng mga bakas ng tubig sa buwan. Nakakaintriga kung ano pa ang maaari nating matagpuan. Wow! Pagkalipas ng ilang buwan, dumating na ang oras para sa pagbalik. Pagkarating nila sa mundo, sinalubong sila ng isang malaking pagtanggap. Ang mga reporter at kamera ay kumislap habang si Luna ay ngumiti na may kababaang loob. Prinsesa Luna, paano po ang pakiramdam doon sa itaas? Pakiramdam ko'y hindi ka panipaniwala. Parang talagang nakatakdang hawakan ko ang mga bituin. Bumalik si Luna bilang isang bayani. Ang prinsesa ngayon ay isang inspirasyon para sa mga bata sa kaharian. Binahagi niya ang buo ng kanyang kwento at ang mga karanasan. Pati na rin nagsulat siya ng isang aklat. Prinsesa, totoo bang kasing hirap ng sinasabi nila ang maging astronaut? Mas mahirap pa. Pero yun ang dahilan kung bakit sulit ang pangarap. Alam ni Luna na ang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Hindi lang bilang isang astronaut, kundi bilang isang guro rin. Ang ating napakaspesyal na panauhin ngayong araw ay literal na over the moon. Palakpakan po natin si Luna! Napaniginipan ko ang mga bituin at narating ko sila. At nais kong malaman nyo, kaya nyo rin. Ang kalangitan ay hindi ang hangganan. Hindi ito kailanman naging ganoon.